Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office, kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision, Pangulong Aquino muling nanawagan sa publiko na maging magpagbatsyag at huwag pakakapante sa panahon ng kalamidad. Pinoy kontento sa naging aksyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Senador Bam Aquino hinihikayat ang mga netizens na gamitin ang social media upang magpakalat ng impormasyon patungkol sa epekto ng kalamidad. DOH rumesponde na sa mga lugar na lubhang nasalanta ng Bagyong Ruby. Kalusugan ng mga evacuees prioridad ng ahensya. At UNICEF handang magpaabot ng tulong sa Pilipinas kaugnay ng ginagawang pananalasa ni Bagyong Ruby. Siksik ang mga balita kaya tutok lang sa inyong pambansang balitaan. Ito ang Radyo Vision sa Media ng Bayan. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, minsan pa samahan ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan on a Tuesday, 9 de Disyembre 2014. At siyempre pa mga kaibigan, makakaagapay natin sa ating PTV4 Telestudio ang ating mutya, Zarina Lozuegro, at ang ating lover boy, Julius De Zamboron. But of course, dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, kasama ko tuwi-tuwi na ang ating po namang mutya ng Baliwag, Bulacan, none other than Miss Vivian. Good morning! Good morning, Ka Francis, at magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras na paghatid ng mga pinakamaiinit na balita sa loob at labas ng bansa. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Julia. At ang inyo pong kagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya sa inyo until 7 o'clock. Samahan po ninyo kami sa pagpapakawala pa rin natin ng ilang mahalagang paglilingkod na pambayan at ang ating pakikipagtalastasan na magiging kapakipakinabang sa kabatiran ng ating mga listeners and viewers nationwide, worldwide. At siyempre, bukas ang ating message center, ang ating personal hotline, 0922-358-2679 para po sa inyong mga komento, sa inyong mga pagpaparating ng anumang mga bagay at sitwasyon sa inyong mga lugar. But don't forget to write your name and your addresses, please. Again, Vivs, isang maganda, mapayapa, ngunit maulan at malamig na umaga ng Martes. Oo, maganda umaga rin ulit sa iyo, Ka Francis. Good news para sa ating mga kababayan dahil bagyang humina na po itong si Typhoon Ruby mula sa pagiging isang typhoon, naging tropical storm po siya kahapon at ngayon po ay tropical depression na lamang. Yan. At ang maganda rito, hindi na siya halos nagbubuhos ng napakaraming tubig na magiging sanhi ng mga pagbaha dito sa Kalakhang, Maynila. Napakaganda na niyan. Pero ganun pa man, yung suspensyon ng klase in all levels, both public and private school, nananatili sa araw na ito sa buong Metro Manila. That's right, Ka Francis. Pati na rin dun sa mga neighboring provinces, suspended pa rin po ang classes pero ang work resume na. Balik trabaho na tayong mga nasa pampamahalaan tanggapan. Baka kala nyo, suspendido. Hindi po. Nagpalabas na po sa Twitter kanina ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Volte, back to work ang lahat ng nasa gobyerno. Oo, mahaba-haba na ang kanilang Kamusta ang biyahe mo, Vivs, from Bulacan? Medyo maulan pa rin, Ka Francis, pero hindi naman ganun kalakas katulad ng pag-ulan kagabi dahil kagabi talagang sobrang lakas ng ulan at hangin. So, ngayon medyo humina na. Ayan, mabuti naman. At naniniwala tayo, talagang ang power ng prayers, Vivs, talagang hindi natin kayang tawaran.
nagpapasalamat tayo sa dakilang lumikha at dininig ang sama-sama nating dalangin, sama-sama nating dasal, na hindi naman masyadong maging malaki ang pinsalang idudulot ni Ruby sa kanyang pagdating dito sa Pilipinas at paglabas niya. At saka kapansin-pansin din na naging mas handa ang ating pamahalaan Ay, naku this po. time around. Ano? As in, maaga pa lang naka-preposition na yung kanilang mga tao, mga kagamitan, at ang ating pag-asa DOST ay talaga namang nakasubaybay dito sa typhoon at oras-oras or talagang ipinaalam nila sa ating mga kababayan ang mga dapat malaman tungkol sa paparating na bagyo. Kaya pinasasalamatan natin sa pamamagitan ng marching order na ipinalabas ng ating Pangulong Pinoy sa lahat ng mga opisyales ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nariyan, be present, kinakailangan nasa ground sila para magsilbing moral, malakas na moral ng ating mga kababayan, maging ng ating mga biktima ng bagyong si Ruby, sapagkat nakikita nila, nagkaroon sila ng lakas ng loob at yung pag-alinsunod nila sa mga payo, panawagan ng ating mga opisyales ng pampamahalaang tanggapan at mga lokal, andyan yung kanilang pagsunod. Kaya marasabi natin na naging isang magandang aral yung mga nakalipas na kalamidad na dumating sa ating bansa this time. That's right. At base nga sa mga naging interviews natin kahapon, itong ating mga kababayan sa mga probinsya, talaga namang sumunod sa mga alituntunin at panawagan ng ating pamahalaan at siniguro ng ating pamahalaan na bagamat palabas na po itong si Bagyong Ruby, ay talaga naman pong tutulong pa rin sila o mag-a-assist pa rin sila sa ating mga kababayan na naapektuhan at naging biktima nitong bagyo. Okay, sa oras na 6 na minuto, 53 segundos makalipas ang alas 6, Vebs. Okay, dumako muna tayo dyan sa mga pinakamaiinit na balita ang hatid sa atin ni Zerina Lusuegro. Zerina, magandang umaga. Good morning. Maraming salamat Francis and Vivian. Magandang umaga bansang Pilipinas. Ngayon po ay ika-9 ng Disyembre sa taong 2014. Narito na po ang mga balitang nakalap ng media ng bayan. Una sa ating mga balita, syempre patuloy pa rin po ang pagpapaalala ng Malacanang sa publiko na maging mapagmatsyag kaugnay na inaasang epekto ng Bagyong Ruby. Hinihikayat din ng palasyo ang mga mamamayan na sumunod sa direktiba ng gobyerno. Kaugnay niyan, sinabi po ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na kontento si Pangulong Aquino sa kahandaan ng mga kinaukulang ahensya. Lubos ding ikinatuwa ng Pangulo ang pagsunod ng mga residente sa kanilang mga LGUs pagdating sa preemptive evacuation. Bukod dito, wala rin umanong patid ang pagbibigay serbisyo ng pamahalaan sa mga lugar na nasalanta ng Bagyong Ruby. Gayon din ang pagbibigay ng pangunahing pangangailangan ng mga apektadong residente. Sa ngayon ay patuloy pa rin nakatutok ang Pangulo sa mga update kaugnay ng bagyo. Bunsod pa rin ang pag-iral ng Bagyong Ruby sa bansa ay hinikayat naman ni Senador Bam Aquino ang mga netizen na gamitin ang social media para mabawasan ang masamang epekto ng kalamidad. Inayag ito ng Senador kasunod ng epekto ng Bagyong Ruby sa Metro Manila. Ayon kay Senador Bam Aquino, malaki ang papel ng netizens tuwing may kalamidad dahil maaaring silang magpakalat ng mahalagang balita sa pamagitan ng social media sa tulong ng tamang hashtags. Samantala, hinimok naman ng Senador ang publiko na i-follow o i-like ang Facebook at Twitter account ng mga mahalagang ahensya para makakuha ng mahalagang update tuwing may kalamidad. Samantala, kaugnay pa rin ang pananalasa ng Bagyong Ruby sa bansa ay nagsasagawa na ng close monitoring at assessment ang Department of Health sa kalusugan ng mga pamilya na inilikas sa evacuation centers. Ayon kay DOH spokesperson Dr. Lyndon Lee Suy, bago pa man tumama sa kalupaan ang naturang bagyo, ay naka-alerto na mga ospital at medical centers sa mga lugar na hahagupitin nito. Maliban dito, nagpatupad din sila ng tinatawag na buddy system para sa mas mabilis na pagbibigay ng medical na tulong. Nagpadala na rin umano ng mga nurse at staff ang DOH sa mga evacuation center at nananatiling sapat ang supply ng mga gamot. Magandang balita naman po tayo dahil nakadawag bigay ang bansang Australia ng 800 metrikong tonelada ng bigas para sa mga biktima ng Bagyong Ruby. Ayon sa statement na inilabas ni Australian Foreign Minister Julie Bishop, ito'y bahagi ng kanilang pagpapaabot ng tulong at simpatsya sa mga apektado ng bagyo. Dagdag pa nito dahil isang mabuting kaibigan ng kanilang bansa ang Pilipinas, handang-handa silang magbigay ng mga kinaukulang tulong.
Samantala, pinapurihan naman ni Bishop ang naging paghahanda ng gobyerno upang maiwasan ang malaking pinsala sa ari-arian at buhay sa pagtama ng Bagyong Ruby sa bansa. Good news pa rin po tayo dahil nangako naman ng ayuda ang United Nations Children's Fund o UNICEF sa mga pamilyang sinalanta ng Bagyong Ruby. Ayon po sa UNICEF, nakahanda ng i-deploy ang supplies mula sa kanilang global warehouse sa Copenhagen, Denmark at local warehouses sa Maynila, Leyte at Cotabato. Kabilang sa emergency supplies ang hygiene kits, water purification units, tents para sa temporary schools at child-friendly spaces, student at teacher materials at medical supplies. Magpapadala rin ang UNICEF ng therapeutic foods laban sa malnutrition, oral rehydration salts, tarps at generators na sapat umano sa 10,000 pamilya. At yan po ang mga maiinit na balita hanggang sa mga oras na ito. Sa ngayon, balik na tayo kay Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Zarina Lusuegro. 11 minuto na at 6 na segundos na makalipas ang alas 6. Tuloy-tuloy tayo sa unang bahagdan ng ating po namang Tuesday edition ng Radyo Vision sa Media ng Bayan. At this point, Vibs, pakakawalan na natin ang unang bulusok ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Okay, medyo kumawala ang linya, nalamigan dahil sa lamig ng klima natin sa ngayon. But anyway, Vivian, nais nating pasalamatan talaga. Ako saludo sa ating mga siyentista ng Forecasting Center ng Pag-asa. This time, kung hindi man 100% ang accuracy ng kanilang mga forecasts, at least 99.9%. Oo. Kahapon nga na interview namin, sabi namin, bakit po iba yung forecast ng Pag-asa sa forecast ng ibang mga bansa like Japan and the USA? Yeah. And the Pag-asa talaga was very confident with our forecast na talagang ito po yung accurate, ito po yung dapat sundin. And talagang nangyari. Oo, nangyari naman. Okay. Sige na, narito na ang ating Provincial Roundup. Unahin na natin ang Radyo ng Bayan Cebu with Annabel Lagrosas. Annabel, mayong buntag, konektado ka. Mayong buntag. Isinailalim ng Cebu Provincial Board ang buong lalawigan ng Cebu sa state of calamity dahil sa iniwang pinsala ng Bagyong Ruby na humahagupit sa Kabisayaan. Sa inaprobahang resolusyon, sinabi ng Junta Provincial na kahit paman sa mga paghahanda ng mga lokal na pamalaan, nag-iwan pa rin ng pinsala ang Bagyong Ruby. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, may 12 LGUs ang lubhang naapektuhan sa hilagang bahagi ng Cebu. Ito ay ang mga bayan ng Tabugon, Daan Bantayan, Midilien, San Remigio, Santa Fe, Madridijos, Bantayan, San Francisco, Poro, Todila, Pilar at ang lungsod ng Bugo. Ang mga nasabing bayan ay siya ring hinagupit ng Bagyong Yolanda sa nakaraang taon. Patuloy pa ring nagsasagawa ng assessment ang lalawigan sa pinsalang idinulot ng Bagyong Ruby. Ang deklarasyon ay nagpapahintulot sa lalawigan na magamit ang Calamity Fund para matulungan ang mga naapektuhang lugar. Ang lalawigan ng Cebu ay may mahigit sa 30 milyong pisong Quick Response Fund. Para sa Radyo Vision, Annabel Calay-Calagrosas ng DYMR Cebu Media ng Bayan. Maraming salamat, Annabel Lagrosas. Dumako naman tayo sa Kalbayog. Nariyan ang ating kasamang si BJ Beso. BJ, magandang umaga. Magandang umaga, Sir Francis at Ma'am Vivian. Ipinangako Energy Secretary Jericho Silian kung balik ang na supply na kuryente sa mga lugar na nasalanta ng Bagyong Ruby dito sa Silangang Visayas bago magpasko. Ito kanina sinabi kahapon sa ginawang press briefing dito sa lungsod ng Kalbayog kasama ang mga lokal na opisyal sa pangunahan ni OIC City Mayor Diego Rivera at mga opisyal ng Samar 1 Electric Cooperative Incorporated. Ayon sa kanya, nagsasagawa na ngayon ng aerial at foot patrol ang tauhan ng National Grid Corporation of the Philippines sa mga linya nito at ang restoration timelines ay babase sa resulta ng assessment na gagawin ng NGCP. Kapanig naman ng Samuel Buhuno, sinabi nito na kaya nilang kumpunehin ang mga nasirang transmission lines ng cooperative sa loob ng isang linggo.
sa pinakahuling pagpuputong ng CDRC o City Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 69 million pesos ang partial damage sa kultura, kasama na sa pangisdaan at 26 million pesos naman ang partial damage sa infrastruktura. Ang relief operations ay umabot na sa 3.5 billion pesos. Isang casualty naman ang naitala at ito ay ang isang 3 buwang sanggol na ng kahoy ang bahay sa barangay Pagbalikan. Ngayong araw magpapatuloy ang suspension ng klase sa lahat ng anta sa mga parang publiko at privado dito sa Halbayog. Ang bangko naman ay nagpahayag na simula ngayong araw hanggang 1:00 lamang hapon ang kanilang bank transactions habang hindi pa nanunumbalik sa normal ang supply ng elektrisidad. Ipinanukala naman ng CDRC sa sangguniang panlungsod ay deklara ang isang state of calamity dito sa Halbayog. Ito ay tatalakayin ngayong umaga sa regular session ng Konseho. Para sa Radyo Vision, BJ Beso, lungsod ng Halbayog, Media ng Bayan. Maraming salamat, BJ Beso. Puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan Butuan with Malu Apego. Malu, mayong agaw, konektado ka. Salamat, madyong mabuntag kaninyong tanan. Sinabi ngayon ng Office of the Civil Defense Caraga Region na nananatiling zero casualty ang Caraga Region dahil sa pagtama ng Bagyo Ruby. Sa isinagawa nating konfirmasyon kay Ms. April Rose Sanchez ng OCD Caraga kanina lamang, kanyang muling ibinunyag na walang namatay sa Caraga Region dahil sa Bagyong Ruby. Maliban dito, sinarhan na rin ang lahat ng mga evacuation center sa buong riyon, partikular ang mga nananatili pang bukas hanggang kahapon na evacuation center sa Dinagat at Siargao Island. Samantala, nananatiling pawang ang bayan lamang ng Santa Monica, Surigao del Norte ang nagtamo ng danyos dahil sa Bagyong Ruby, base na rin sa talaan ng OCD. Hanggang kaninang umaga, sinabi nila na 30 bahay ang totally damaged at 134 naman ang partially damaged sa Santa Monica. Lampas din sa 1 milyong halaga ng pangisda ang nasira at ang pinakamalaking danyos ay natamo ng pagkasira ng seawall na nagkakahalaga ng 15 milyong piso. Sa ngayon, nananatili pa rin naka-red alert ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council at sinimulan na kahapon ang post-assessment ngayong nakadaan na ang bagyo. Para sa Radyo Vision, mula dito sa DXGN, Radyo ng Bayan Butuan, ito si Malu Pizarro Apego, Media ng Bayan. Thank you very much, Malu Apego, Radyo ng Bayan Butuan. Nagatid sa ating orasan, 17 minutos 57 segundos. Makalipas ang alas 6, Babes, meron lang tayong nais na hilingin, ipanawagan sa ating mga kababayan. Lalo na yung medyo may kalikutan ng mga pag-iisip, may kalikutan sa social media, no? Yung pangyayari kay Secretary Mar Rojas ng madisgrasya sa motor, no? Wag naman natin sanang paglaruan. Hinihiling po ng ating mga kinaukulan, lalo na ng palasyo, na wag naman po natin gawin yung ganyang pangangantsaw, no? Hindi maganda. Ginagampanan ng ating opisyal ng pamahalaan yung kanilang mga tungkulin. Ipagpasalamat po natin ang kanilang presensya diyan sa inyong mga lugar. Pero kung nagkakaroon man ng ganitong mga disgrasya, huwag naman nating laruin. Huwag nating pagtawanan. Oo, ang nakakalungkot pa nun, yung mga nanunuya ay yung mga nasa loob lang ng bahay nila, hindi nababasa. Ito pong si Secretary Mar talagang isa sa mga unang pumunta doon sa mga areas na inaasahang apektuhan nitong Bagyong Ruby. So, ayun po, pakinggan po natin ang panawagan ng ating pamahalaan na sana po ay huwag natin pong paglaruan ng naging insidente na kinasangkutan po nitong si Secretary Mar Rojas. Okay, at meron tayong buksan mo lang sandali yung aparador ng message center natin dyan, Babes. Yes, oo. Marami nag-text sa atin ngayong umaga. Ka Francis, good morning, Ka Francis, Ma'am Vivian. At si Kandihay Bohol po. Dito sa Kandihay Bohol, may dumating na relief goods galing sa probinsya para sa evacuees. Sa isang pack, mayroon pong 5 kilong bigas at 8 delata. But nirepack nila ng tig 2 kilo na lang at 5 delata na.
Good morning, Sir Francis at Miss Vivian. Teka, Vivian. Saan napunta na abracadabra si Oo Bumba? nga eh, Aba, talagang so maraming calling magikero. Yung mga local government unit ba to or DSWD? Hindi natin Oo. alam sinong malikot na kamay. At ligaw na kaluluwa ang gumagawa niyan. Opo, let's address this issue po. Good morning, Sir Francis at Miss Vivian. Ask ko lang po saan na po yung bagyo at bakit po malakas ang ulan dito sa Tuguegarao City. Maraming salamat, Anthony of Tuguegarao. Nako, sasagutin po yan ng ating weather forecaster maya-maya lamang po. Pero sa puntong ito, alamin muna natin ang pinakahuling lagay ng trapiko mula sa ating kasamang si Julius Disambron. Julius, magandang umaga. Maraming salamat sa iyo, Vivian and Francis. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Metro Manila. Atin na pong silipin ang pinakahuling lagay ng mga pangunahing kalsada sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA Balintawak sa mga oras pong ito. Magiging maluwag na maluwag pa naman po ito pong southbound lane natin. Di gaya po ng mga nagdaang araw kung saan mga ganito po mga oras na ito ay talagang makakaranas na po kayo ng mabigat na traffic situation. Yan po yung approaching sa may bahagi po ng Balintawak Market kung saan po yan po yung mga galing na sasakyan sa may lungsod po ng Caloocan. Mananatili pong maluwag din ang ating mga kakalsadahan. Yan po yung mga patungo naman po ng northbound lane. Papasok po ng North Luzon Expressway at pabalik naman sa may bahagi ng Bonifacio Monument at Avenida sa lungsod ng Caloocan. Halat lipat na po tayo ngayon sa may bahagi po ng EDSA Pituazon sa lungsod po ng Quezon. Magiging passable at tuloy-tuloy naman itong mga motorista natin sa may service road papasok po ng Araneta Center sa Cubao. Gayon din po ito pong gitnang bahagi kung saan po yaan po yung mga pabalik na po sa iba pang bahagi ng lungsod ng Quezon. Pero yung pong mga patungo na po ng lungsod ng Makati, Pasay at ng Paranaque ay unti-unti na po tumataas yung volume ng mga sasakyan na bumabagtas po hanggang sa mga oras na ito tayo sumasaling papawid sa telebisyon at sa radyo. Samantala yung mga kababayan naman po natin na daraan po sa aba ng EDSA maging sa iba pang mga kalsada sa Metro Manila, asahan nyo na po na magiging madulas po ang ating po mga lansangan kaya't ingat-ingat po sa pagmamaneho. Tungo tayo ngayon sa may bahagi naman ng EDSA Ayala, yung mga tutungo po ng lungsod ng Makati at ng Makati CBD. Sa mga oras pong ito, mananatili pong maluwag yung southbound lane natin. Puwera po lamang yung mga daraan po o yung mga maaabutan ng ating stop and go signal. Samantala yung mga patungo naman po ng area ng Magallanes Skyway, Ninoy Aquino International Airport. Hanggang sa mga oras pong ito ay tuloy-tuloy. Wala pa naman kayong inaasahan na usad pagong na sitwasyon ng trapiko ngayon pong araw na ito. Siyempre, yung mga pabalik naman po ng area ng northbound sa may area ng White Plains, Connecticut o kaya po sa may Pituazon. Sa mga oras pong ito, wala pa naman ding inaasahan na moderate to heavy traffic situation dyan po sa may bahagi ng EDSA Ayala. Panghuli na lamang po natin ito pong alternatibong daan ng ating mga motorista, C5 Green Meadow sa mga oras pong ito. Yung mga sasakyan po natin na patungo po ng C5 Tiendesitas Market ay magiging passable pa naman, green going ika nga. At yun naman po mga pabalik naman po ng Tandansora, lungsod ng Quezon, mananatili pa rin po yung maluwag. Wala pa naman kayong inaasahan na mabigat na traffic situation. Puwera po lamang doon mga sasakyan na kakaliwa dahil po yan po yung mga pakaliwa po ng C5 naabutan po ng ating stop and go signal. At once po na nag-go yan, ay wala na silang aasahan na problema hanggang sa mga oras na ito. Paalala po, ngayon pong araw ng Martes, number 3 and 4 yung ating pong number coding. Pero iwas po kayo sa lungsod ng Las Piñas at ng Makati dahil whole day ang pagpapatupad ng number coding scheme. At syempre paalala po natin na kung kahapon po ay nilip na nga po nitong MMDA ang ating number coding dahil po yung iba pong yung mga eskwela po natin ay suspended pa rin po hanggang sa mga oras na o sa mga sandaling ito. Pero yung pong mga pasok, yung mga nagtatanong po sa atin kung yung mga government agencies, mga empleyado po ng gobyerno, may pasok na po tayo. Kaya syempre, ingat-ingat po tayo sa pagpasok sa ating mga opisina para na rin po maiwasan ang anuman pong aksidente. So yung muna ang latest sa ating Silip Kalsada dito sa Radyo Vision para sa Media ng Bayan. Ako po, si Julius Disamburon. Maraming salamat, Julius Disamburon. Isang correction lamang po, according po dun sa pinakahuling post ng MMDA sa kanilang Twitter account, ay suspended po ang number coding scheme ngayong araw sa buong Metro Manila. Including Las Piñas and Makati City. Yan, no? Wala tayong number coding ngayon.
Kaya yung ating mga motorista, pwede kayo maglakbay ng matiwasay, ano man ang numero ng inyong plaka. Huwag lang yung plaka ng X-ray. Okay. Okay, para sagutin yung katanungan ng ating texter kanina kung nasaan na ba ang Bagyong Ruby, sasagutin niya ng ating kasamang si Jessie Basco live mula sa Pag-asa DOST. Jessie, magandang umaga. Magandang umaga rin sa inyo dyan, Vivian, at magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Mga kababayan, humina pa nga po ito nga si Bagyong Ruby at nasa Tropical Depression category na lamang. At kaninang alas 4 ng umaga, huli pong namataan ito 80 kilometers southwest ng Ambulong, Tanawan City sa Batangas. Taglay po nito ang lakas ng hangin na nasa 60 kilometers per hour at patuloy po ang kilos nito pakanluran sa bilis naman na 13 kilometers per hour. Ayon po kay Pag-asa weather forecaster Glyza Escolyar, kung mapapanatili nito ang kanyang velocity na nasa 13 kilometers per hour, posible na by Wednesday ay nasa labas na po ng ating Philippine Area of Responsibility ang naturang bagyo. Samantala, si Bagyong Ruby po ang 5 beses nang naglandfall sa bansa. So kung matatandaan po natin, unang naglandfall ito dito sa may Dolores, Eastern Samar, December 6, 9:15 ng gabi. Yung pangalawang landfall niya, dito naman po yan sa may Kataingan, Masbate, December 7, alas 9 ng umaga. At ang pangatlong landfall niya, dito naman po yan sa may Torrijos, Marinduque, 11:05 ng umaga. At yung pang-apat po na landfall niya ay sa Laia, Batangas. Yan po ay December 8, 5:45 ng hapon. Samantala, yung ikalimang landfall niya naman po ay sa Lubang Island, December 9. At dito po yan, sa may Lubang Island, December 9, kanina lamang po yan, alas 5 ng umaga. At dahil po dito, nakataas pa rin ang Public Storm Warning Signal number 1 para po yan dito sa may Metro Manila, Bataan, Cavite, kasama ang Laguna. Ganon din po ang Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Lubang Island. Sa mga areas na ito, posible po yung occasional rains o yung panakanakang pag-ulan, pero paghandaan po natin yung pagbugso ng hangin. At mga kababayan, bukod po sa mga lugar kung saan nakataas ang signal number 1, makakaranas naman ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang Central Luzon, kasama po dyan ang Bicol Region at ganoon din po dito sa may Mimaropa area. At dahil po umiiral pa rin ang hanging amihan dito sa may northern part ng Luzon, magdadala po ito ng malamig na panahon. May hinang pag-ulan lamang dito po yan sa may Cagayan Valley, kasama rin po ang Cordillera at Ilocos Region. Dito po sa may Visayas at Mindanao sa mga susunod na oras, posible na po ang fair weather condition, pero paghandaan pa rin natin ang mga isolated cases of rain showers and thunderstorms, lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon para sa Radyo Vision mula sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather body, Jessie Basco, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jessie Basco. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. Samantala, Bibs, ihabol mo lang yung ilang mga mensahe. Good morning, Kuya Francis at Ma'am Vivian. I salute Pag-asa forecasters. Magaling, may Media ng Bayan Romdon po ba? More power to your program. Phil Daddies ng Isabela. Okay, meron. Oo, meron. Good day, MK Francis and ma'am from Lucena with love. Thank you, God, for protection. For we suffer it makes us love you more. To God be the glory. God bless us. Kitty Hawk ng Lucena. At Ka Francis, maganda umaga sa inyo dyan sa Radyo ng Bayan. Sana naman di na palakihin ang pagsemplang ni DILG Mar Rojas, DILG Secretary Mar Rojas, sa motor. Masyadong madumi ang utak ng mga nag-post niyan. Sarili niya di ba dinispina Dan ng Pampanga. Okay, thank you very much. At tuloy-tuloy na tayo. Samantala, bigyan daan muna natin ng ilang paalala mula sa inyong himpilan. 31 minutos, 41 segundos makalipas ang alas 6 at Vibs, binabagtas na natin ang ikalawang
bahagdan ng ating Tuesday edition. At bago natin, nandiyan na kanina pa yung ating resource person for the day, ang ating pong featured agency na napapanahon. That's Okay, nandiyan na. Standby lamang kayo, huwag kayong bibitiw. At pupuntahan na natin ang ating provincial roundup sa pangunguna ng Radyo ng Bayan. Tandag with Greg Tataro Jr. Greg, maayong buntag, konektado ka. Maayong buntag, idinipensa ni Abel de Guzman, hepe ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Surigao del Sur, ang pagpapatupad ng preemptive evacuation kaugnay ng bagyong Ruby. Anya hindi man nasapol ang probinsya ng matinding sungit ng panahon, ay mas natsak naman ang kaligtasan ng mga mamamayan, higit ang mga nakatira sa mga mapapanganib na lugar tulad ng nasa tabing dagat dahil sa daluyong, dalisdis ng mga burol laban sa pagguho ng lupa, at sa mga mabababang lugar kontra sa pagbaha. Sa buong Surigao del Sur ay umabot sa kabuang 5,754 na mga pamilya ang pinalikas sa iba't ibang mga evacuation centers mula sa 49 na mga barangay na sakop ng 8 mga local government units, kabilang ang lungsod ng Tandag. Malugod namang iniulat ni Governor Johnny Pimentel, tagapangulo ng PDRRMC, na walang naging pinsala at wala ring namatay sa alinmang bahagi ng probinsya dahil sa bagyong Ruby. Para sa Radyo Vision, ito si Greg Tataro Jr., DXJS, Tandag Media. Thank you very much, Greg Tataro Jr. Dumako naman tayo sa Higoog. Narin ang ating kasamang si Merl Ledesma. Merl, magandang umaga. Konektado ka. Inihayag ni Supervising Tourism Operations Officer Audie Ocampo, handang-handa na ang kanyang tanggapan sa paglulunsad ngayong darating na Lunes, Disyembre 15 ng 8th Grand Christmas Expo 2014, kung saan pangungunahan ni City Mayor Mariging Gona ang sweep-on ceremony ng Light a Tree Contest sa Rizal Park matapos ang Lantern Parade at Walking Belen Contest ng mga mag-aaral ng lungsod. Ayon kay Ocampo, ang bago sa taong ito ay ang pagpili ng People's Choice sa Light a Tree, Giant Christmas Tree at Belen Contest na gagawin sa pamamagitan ng sticker na ilalagay sa mga entry, at mabibili itong sticker sa Rizal Park mula Disyembre 15 hanggang Enero 3 sa tig 2 piso lamang bilang fundraising activity ng Higoog City Tourism Council. Saklaw sa bagong aktibidad sa taong ito ay ang contest ng mga motorella at sidecar ng pamaskong palamuti na ilalagay ng mga driver-operators ng kanilang mga units. Para sa Radyo Vision, Merly Liacuno Ledesma ng Higoog City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Merly Ledesma. Okay, at dako na tayo sa Radyo ng Bayan, Palawan with Damian Lacasa Jr. Damian, magandang umaga, konektado ka. Yes, kasamang Francis, isang dasal ang inialay para sa lungsod ng Puerto Princesa ng tanyag na running priest sa bansa na si Father Robert Reyes. Sa regular na flag raising ceremony kahapon sa gusaling paglungsod ng Puerto Princesa, sinabi ni Reyes na bukod sa totoong bagyo na nararanasan ngayon sa Kabisayaan, nakakaranas din ang Puerto Princesa ng tinatawag na political storm o political surge. Ito'y dahil sa patuluyang bangayan ng dalawang political parties sa syudad. Anya, dati lamang magkaalyansa sina dating City Mayor Edward Aguidorn at kasalukuyang alkalde Mayor Lucilo Bayron. Kaya naman sa kanyang panalangin, magkabati na sana ang dalawa. Ayon kay Father Reyes, ang taong bayan at serbisyo publiko ang naapektuhan dahil sa iringan ni Aguidorn at Bayron. Ipinagdasal din ni Father Robert Reyes ang kaso ng pinaslang na broadcaster environmentalist na si Dr. Jerry Ortega na pinaslang noong January 24, 2010. Sabi ni Reyes, sanang makamit na pamilyang Ortega ang hostisya para kay Jerry na pinatay 4 na taon na ang nakakaraan. Kasama rin sa pagbibigay ng dasal para sa lungsod ng Puerto Princesa ang kilalang pastor ng Life Church sa lungsod na si Pastor Ancho Benaventura. Pagkatapos ng prayer statement ni Reyes, ikinasa naman ang Unity Walk sa bisinidad ng bagong gusali ng panlungsod ng Puerto Princesa kasama mga opisyalis ng city government at mga empleyado rito.
Para sa Radyo Vision, mula sa DWRM, Radyo ng Bayan, Palawan, ako si Kadamian Lacasa Jr., Media ng Bayan. Thank you very much, Kadamian Lacasa ng Radyo ng Bayan, Palawan. Bibs? Yes, batiin muna natin ang happy birthday si Kakay Carrion, ang daughter ng ating producer na si Mr. Emil Carrion. Nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Okay, ayan si Kakay ba yan? Si Kakay? Okay, Kakay mula Happy sa Radio birthday. Vision, sa Media ng Bayan, para sa iyo. Okay, happy birthday and may you have many more years to come and may God always showers you with all the blessings and graces. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Samantala, bago natin puntahan na, narito na sa ating piling ang ating resource person for the day. Paalala muna mula sa inyong himpilan. Sakto, correct kami. This morning, maaari po ninyo i-text ang inyong tanong sa 0922-358-2679. At sa punto pong ito, mga kaibigan, ay makakapanayam natin live mula dito sa Radio Vision Studio ang director ng NFA, si Director Rex Estoperes. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa Manong Brian, sa Vivian, at saka sa ating taga-pakinig at sa ating pong Ayan. Okay. Nationwide, worldwide po. Opo. Yan. Okay. Naku, salamat po. At napapanahon itong ating talastasan na ito, Vivian, sapagkat alam naman natin ang ating National Food Authority, ang sole agency na tagapangasiwa ng ating pangunahing butil, ang pirming nandiyan dyan, lalo na sa mga ganitong panahon ng kalamidad. Kamusta na po ang mga pagkilos ng ating National Food Authority, Director Rex? Base po doon sa ating, ito yung for strict compliance na sinabi ni Administrator Renan Dalisay, continuous yung ating market monitoring. Kahapon sa merkado po tayo, ang lowest price po ng commercial at abundant, Manong Francis, ang dami pong commercial rice ngayon sa ating mga pamilyang bayan. At ang lowest price niya, 38 pesos. Meron akong nakita, pero hindi ito karamihan, yung 36 pesos. Pero yung atin po namang National Food Authority ng bigas, andyan pa rin sa 27 at 32. Kahapon po ay nag-deliver po tayo ng 27, yung Central District Office kay Manager Medalia. Yung mga areas dito po sa Mega Q-Mart, dito po sa Frisco, yung Quezon City areas po, nag-deliver tayo ng 27 pesos na bigas. Para nang sa ganun, merong 27 pesos sa pamilyang bayan. Dahil yung atin po mga retailers, nag-replenish na ang sales nila. Kaya pinagawa natin monitor ng kapanahon ay manok na region store kasama po yung NCR. Kasama po yung 10, 4, 5, 6. Dahil ang tinitingnan natin, baka sakaling
tanggal yung bubong, Yes. ang mangyari po ay hindi mababasa. Ang kinakabahan kami noon doon sa mga Northern Samar, no, sa Borongan, mayroon tayong mga stocks doon na yung bodega po natin malapit sa baybayin. Yun ang kinakabahan namin doon sa Daluyong yung storm surge. Pero mukhang wala na namang nangyari at nakasigurado po tayo yung atin pong mga kababayan ay meron pong sapat na bigas na kanilang pong doon makukuha sa relief institutions at saka sa local government units. At yun pong kahapon, doon sa mga inland areas, no, tulad ng Hipapad, tulad po ng Maslog, at saka yung Dolores, Dolores, aha. Yun pong napabalita kami na kinukulang daw yung pagkain sa evacuation center. So ang instruction po ni Administrator Dalisay from Tacloban, pumunta po yung aming 3 truck na may karga na 1,000 bags para nang sa ganun masigurado na hindi mauubusan ng stocks yung mga inland municipalities na ito. Dahil pag yun po nasundan ulit, mas mabuti po na meron tayong mabigay doon sa ating mga relief operations and LGUs sa mga areas na yun. Okay. Now, Vivian, kasi merong mga nagte-text sa atin, concerned citizen di umano, Director Rex. Pero siyempre, nais nating iskrinin yung mga sumbong na yan. Paano nyo entertainin yung mga sumbong na may kaugnayan sa ikangay? Medyo napalitan daw yung bigas, nawawala daw yung bigas, na para sa kanila, instead of 5 kilos, naging 2 kilos na lang. Paano po natin entertainin yan at para na sa ganun ma-answer natin yung mga concerns na ito? Lahat po ng reklamo, including doon sa mga LGUs, yung concerned citizens natin, may hotline po tayo na 454-1214 at meron po tayong text NFA 0906-436-3133. Yan po yung mga text NFA natin. Ulitin ko po, yung atin pong hotline 454-1214 at saka yung text NFA 0906-436-3133. Manong Francis and Vivian, yung mga sumbong na ganun, atin pong bine-verify yan. Dahil meron naman tayong communication doon sa ating mga probinsya, ng mga field offices natin. Right. Ang pag pinaniwalaan natin yan at i-airy po natin at pinatulan po natin without verifying it, nagdadala po ito ng kalituhan. At pag nalito yung mga kababayan natin, magkakaroon ng panic. Yun ang iniiwasan natin. Kaya ina-assure natin yung ating publiko, yung ating po mga kababayan, ang sinabi nga ni Secretary Pangilinan kahapon, we will assure na merong bigas ang NFA doon sa nangangailangan. Kaya yung pinag-usapan nila na importation, wag muna yun. Sapat pa yung bigas natin. Pag-usapan natin ngayon yung bagyo at ang tulong natin sa ating mga kababayan. Yes, but for the record, Director Esto Perez, gaano karami po ba ang sako ng bigas na inilaan ng NFA para po ipamahagi sa ating mga kababayan na naapektuhan po nitong bagyong Ruby? Yung atin po mga probinsya, yung ating mga bodega, sinabi ko kanina, na mga 5.8 million bags po ang nakalaan dyan sa mga regions na yan. Sa ngayon, ang na-release po natin, nationwide po yan, doon sa mga tumutulong sa Region 8, umaabot na sa 83,711 bags na na-release natin. So, patuloy po yung ating pag-release po niyan, pakiusap lang namin doon sa ating mga local government units and relief institutions na sinabi nga ni Administrator Dalisay, flexible tayo sa ating mga polisiya pagdating ng kalamidad. Yun ang importante, tao yan Pero naman pagkatapos ng bagyo, doon na tayo magkasingilan ngayon kung magkano ang presyo. So yun ang tinatandaan natin. Huwag pabayaan yung taong bayan. Maging flexible tayo dun sa mga polisiya natin. At yan po naman, sinabi nga ni Presidente, walang excuses ngayon kung nahuli ka na natutulog sa pansitan. Ayan. So yun po ang amin pong, hindi naman kami kinakabahan, pero nagiging challenge namin. Plus yung, siguro Manong Francis and Vivian, ang standards natin palagi ng preparation tulad ngayon, Yolanda. Siguro palaging ganun, hindi natin baliwa, hindi, mahina lang yan. Pero ang standards ng Yolanda dapat isiguro. Yun ang i-adapt natin para na sa ganun, tulad nangyari ngayon. Well prepared lahat ng kababayan, ang pakiusap lang, mag-cooperate tayo. Well prepared, pati yung atin pong mga national government agencies, yung ating LGU sa preparation po. Okay. Now, Director Rex, alam natin na nakataas pa rin ang babala ng bagyo bilang 2 sa Metro Manila. At yung mga preparasyon na isinagawa natin, nagbubunga naman ng maganda at handang-handa tayo dito sa pagdating ni Ruby anytime.
kung siya ay magla-landfall o dadaan dito na may mabangis pang hangin at ulan, wala naman pong napaulat na panic buying ang ating mga kababayan, lalo na sa ating pangunahing butil. Wala naman po, kasi nung aming pong minonitor, Saturday, Sunday, namili na sila, no? Para imbak dahil nga sa pagdating ng bagyo. Pero dun sa ating market monitoring, mukhang wala namang panic buying. Dahil patuloy naman yung ating mga commercial. Nagpapasalamat kami dun sa ating mga kasama rin sa industriya, yung mga commercial, ano? Dahil nagkipag-tulungan din sila, na-abundant po ang commercial rice ngayon sa ating mga pamilihang bayan. Plus, syempre, andyan yung National Food Authority. Siya nga pala, Manong Francis and Vivian, no? Gusto ko kong pasalamatan yung Pag-asa. Dahil po, kami po, operation center namin 24 hours, hindi kami natulog yung mga kasama namin. Sabado at Linggo, andun po kami. Yung hindi na kami pumupunta doon sa Pag-asa para makuha yung kanilang bulletin. Ano? Ang ginawa po nila, and we're very thankful doon sa Pag-asa, na talagang utang namin yon. Dahil sila po na mismo ang nagfa-fax sa amin ng bulletin. So kasama kami sa bulletin nila. At yun po ay tuntua kami dahil hindi na kami lalabas. At yung bulletin po nilang yan, binabato naman namin sa aming mga offices doon sa probinsya para malaman nila yung lokasyon ng bagyo, malaman nila kung anong paghahanda. Kasi meron tayong mga warehouses at mga opisina na ginawa rin pong mga evacuation centers. So, tuntua kami at pasalamat talaga doon sa mga iba nating mga kasama doon sa pamahalaan din. Malaki talaga yung impact ng naging initiative nitong Pag-asa sa mga paghahanda natin sa bagyo, Director Esto Perez. Anyway, kahapon po, meron akong mga na-interviews na local heads ng local government units, and nabanggit po nila, sir, na medyo malaki po ang naging pinsala po ng bagyo sa kanilang mga sakahan. Maapektuhan po ba nito ang supply ng rice ng NFA? Yun pong bigas natin, andyan na yan sa ating mga bodega eh. That is equivalent to 11,400,000 bags. Wow. So mga 570,000 metric tons po yan sa ating mga bodega. Hindi pa kasama yung commercial dyan at household. So ang sabi nga ni Secretary Pangilinan, sapat po ang bigas natin, huwag natin pag-usapan muna ngayon yung importasyon. Base doon sa initial report po ng Department of Agriculture, mga 48,000 na palay, metric tons, no, metriko tonelada, yung na-damage, that partial report po nila. At yan po equivalent sa 32,160 metric tons, no, na tonelada ng bigas. So almost isang araw po natin na konsumo yan sa buong bansa. Pero yun po ang ginagawa po natin. Sa ngayon naman ay ating mga bodega, lalong-lalo na doon sa easily isolated, yung tinatamaan ng bagyo, yung palagi na lang na-isolate dahil sa baha. Yan po yung National Food Authority, yung inyong lingkod po. Huwag kayong magsawa. Kahit anong batikos po nyo, andyan pa rin kami sa tuwing may kalamidad. Yan po ang utos po ng ating mahal na Pangulo. Pero sa kabuuan, Director Rex, masasabi natin na bago dumating itong si Ruby, meron kasing mga tumawag sa ating mga kamagsasaka natin sa ating agricultural program na bago pa man daw siya dumating, nakapag-ani na sila. So, naging maganda naman ang ani natin for this cropping. Ano po? Maganda yun, Manong Francis. Kapon marami rin nagtanong sa akin yan. Even though na yung Mindoro area natin, buti na lang yung Western Visayas, hindi tinamaan masyado. May Eastern tayo at Northern Samar na may mga palayan din dyan, sa Leyte. Pero hindi Gasino, no? Pero ang importante po ang nangyari, natapos na po yung ani natin nung tumama itong bagyo na Ruby, no? Ruby, nagiging ano na lang ngayon to, nagiging glass, yung kumbaga, hindi na siya Ruby. Bumaba na natunaw. Hindi na siya. So yun po, ang maganda doon na pangyayari, doon siguro sa mga nagtatanim, at least pwede sila mag-replan. No? Ang importante, may kasabihan po tayo doon sa mga unlad na agrikultura, na yung yung palay po na nakatayo, na nabubuntis. Yun ang delikado. Ibig sabihin, namumunga pa lang, namumulaklak. Yun ang malaking epekto. Ngayon, tapos tayo ng ani, natuwa tayo. Meron tayong mga bigas sa ating mga pamilyang bayan, plus yung inventaryo po ng National Food Authority. Okay, so maaari nating isang katiyakan yan, Vivian, na towards the end of the year hanggang sa pagpasok ng panibagong taon, supisyente ang ating bigas sa merkado ng National Food Authority. Walang dapat ikabahala, base na rin sa ating pang-araw-araw na konsumo, Director Rex. Tama po yun. No? Yung ating pong, sabi ko kanina, yung hotline at saka yung ating text NFA,
Yan ang importante po para makakuha kami ng feedback din sa ating mga kababayan. No? Bine-verify lang natin kasi alam mo naman, Manong Francis and Vivian, pag lalo na rin doon sa Facebook, nako, ang daming bashers. Kawawa nga si Secretary Rojas, na tumulong lang. Ang presensya nga, sinabi mo, presensya ng ating mga opisyal, nasisi ka pa. Nagpasalamat pa sa aksidente. Kinantsawan pa. Yung minsan, sabi nga, the worst invention of the 20th century, 21st century is yung social media. Okay. Wow. Well, isang lang sir, pagtitiyak lang po. So bali ito pong nangyaring Ruby ay hindi po ganoon kalaki ang magiging epekto doon po sa supply ng bigas ng NFA, and our public po can expect na hindi po tataas ang presyo ng bigas ngayong hanggang matapos po ang taong ito. Ang indicator po ng ating industriya ay ang presyo at supply ng National Food Authority. Kung hindi na magbabago ng presyo at saka yung supply ang National Food Authority, halos hindi naman magbabago yung commercial at mga commercial natin, kasama natin na players sa industriya ngayon, nagpapasalamat tayo, nagko-cooperate yung ating mga private sector ngayon, at yun ang pinapasalamatan po natin. Okay. At meron na tayong mga senyales mula sa ating masipag na sila Lane. So hihinga natin ang huling mensahe ang ating panauhin. Director Rex, your message sa ating sambayanan. Ang hotline po natin ay 454-1214. Ang text NFA po ay 0906-436-3133. Yan po ang tandaan po natin. Bago kayo maniwala sa mga sabi-sabi, sa mga informasyon, i-verify nyo muna, huwag kayong magpanik kasi pag nagpanik po tayo, sino ang kawawa at sinong lugi. Tayo rin po kasi pag nagpanik buying tayo, tuwan-tuwa yung mapagsamantala, babawasan yung supply, magtataas ang presyo. Mag-verify po tayo kahit dito po sa ating media, sa Radyo ng Bayan. Tumawag po tayo, verify po yung mga informasyon na yan dahil meron naman po tayong direct line po sa kanila. Maraming salamat po. Okay. Okay, maraming salamat po, National Food Authority Director Rex Esto Perez. At sa punto pong ito mga kaibigan, balikan muna natin sina Zarina and Julius. Salamat sa iyo, Vivian. Alam mo, Zarina, yung isa ang NFA sa mga tumutulong sa mga kababayan natin, lalo na po kapag mayroong kalamidad. At sabi nga po, sapat po ang ating supply ng bigas. No? At syempre, kahit po naging tropical depression na lamang bagyong Ruby, manatili pa rin po tayo mag-ingat doon sa mga dadaanan nitong bagyo. Alright. Okay. Sana po ay natulungan namin kayo sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. Ako po si Zarina Lusuegro. Dahil Luzon, Visayas at Mindanao ang aming sakop sa paghahatid ulat, ito ang pinagsamang puwersa ng radyo at telebisyon. Ito po ang Radyo Vision. Ako po si Julius de Sambron. Balik tayo dyan sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Julius and Zarina. At mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero para po sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ang aming delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo pong kaagapa ay Francis Cancino. Minsan pa, nag-iwan na isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a nice Tuesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.